Mag-aalas 10 na mga kalapatids. Magandang gabi sa inyo. Napaakyat ako dito sa ating Flyers Loft para tignan yung ating mga alaga dahil kanina hindi ko sila masyado natutukan. Bagamat kaninang umaga nagsagawa tayo ng pag-cleansing flashing dahil araw ng Lunes ngayon, kaya lagi natin ginagawa. Hindi ko naman na-videohan mga kalapatids dahil nagmamadali tayo kaninang umaga. Sa episode na ito, konting kwentuhan lang tayo. At magbibigay na rin tayo ng konting evaluation dun sa nangyaring pauwian natin kahapon. At kasamantalahin ko na rin pagkakataon para i-shoutout yung ating mga solid supporters na laging nakatutok. At susubukan natin sagutin yung ilang katanungan ng ating mga kalapatids. Kaya samahan niyo ako sa gabing ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated tayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Dito muna tayo sa ating breeders area dahil napisa na yung itlog dito. Ayan, nagsabit na tayo dito ng tubig dahil anytime dapat merong tubig yung ating mga alagang breeders na magagamit nila sa pag-develop ng crop milk at syempre sa pagsusubo. Okay, maalala ko yung naiwan nating katanungan nung nakaraang episode, bakit kapag yung mga breeders natin napisayo na yung itlog nila, makikita nyo yan, mapapansin nyo yan, yung itlog nila dinidispatcha nila agad mga kalapatids. Nilalayo nila dun sa pugad at hanggat maaari inilalayo nila dun sa pwesto nila. Ano sa palagay nyo mga kalapatids yung sagot? Kasagutan dyan mga kalapatids ay yan ay isa sa kanilang defensive mechanism. Kasi kapag may mga inakayan bagong pisa, alam nilang napaka vulnerable sila at walang kalaban-laban, lalo na yung inakay nila. Kaya itinatago nila yung bakas na meron silang inakay at inilalayo nila yung mga posibleng maka-attract sa mga predator nila para mamprotektahan yung kanilang mga inakay na bagong pisa. Yun ang kasagutan yan mga kalapatids. Hindi lang sa kalapati yan, maging sa iba't ibang klaseng ibon. Yan ay kumbaga natural instinct ng mga ibon. Tinatanggal nila yung bakas para hindi maka-attract ng predator. Ayan, meron tayo nakakuhang kaalaman sa pagkakataong ito. So, sasamantalahin ko munang i-shoutout yung ating mga kalapatids na narito. Sila Madam Michelle Angeles, Janro Bolaños ng Cavite, ZDMZ ng Holy Spirit, Ian Valdez, Alexander Kiel Kabuhat, Aaron Love ng Novaliches, Clarence Dale Manalo, Sir Neb Ben, Can Caranza ng Canlof, Carlo Dalio, Donald Donato, Matthew Semilla, si Sir Katzman ng Kingdom of Saudi Arabia, Krypton Mercado, Bonifacio Canderama, Jezreel Kilantang, Abergeles, si Sir RV na tahimik lang pero laging nanonood yan, sir. Ingat kayo dyan. Kay Idol Mark Shapno Art at doon sa ating kalapatids na si Sam Kirby Irasga. Yan, meron siyang katanungan sa atin kasi yung kanyang ibon daw ay mabilis na pumapayat. Ano daw pwede niyang gawin? Disclaimer, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano at lalong hindi tayo henyo sa pag-aalaga. Ito lang ay base sa ating pagkaunawa at base na rin sa ating karanasan. So maraming dahilan kung bakit pumapayat ng biglaan yung ibon or mabilis na pumapayat. Unang-una, baka may sakit naman yung ibon. Kapag may sakit yan, hindi yan magkakakain, mangangayayat nga naman. Baka may infeksyon, baka may malubhang karamdaman. So i-check nyo yun. Kung ang ibon nyo naman ay malusog, walang karamdaman pero nangangayayat, baka naman may bulate. Yan, kailangan na pinupurga yung ating mga alaga. Kasi kapag may bulate yan, yung sustansya na dapat sana mapupunta sa ating mga ibon mapupunta dun sa mga bulate o parasite na nasa kanilang bituka. Isa pang dahilan kung bakit nangangayayat yung mga ibon, baka naman yung pinapagawa nating workout sa ating alaga o yung pinapagawa nating exercise sa kanila hindi angkop dun sa binibigay nating patuka. Halimbawa, malakas tayo magparonda sa umaga, sa tanghali at sa hapon, tapos ang binibigay lang natin na pagkain sa kanila, kumbaga under portion na, tapos kulang pa sa mga nutrients na kailangan ng katawan nila. Panay ang ronda ng ibon, panay ang lipad ng ibon, kailangan maya't maya ang pakain. Pakain ka sa umaga, pakain ka sa hapon. Kung sakaling one day feed ang ginagawa mo, dapat sapat yung portion o yung sukat ng pagkain nila.
May video na tayong ginawa dyan noon kung gaano karami yung patuka na ibinibigay natin sa ating mga alaga. So panoorin nyo na lang yan para magkaroon kayo ng idea. Ilalagay ko dyan sa screen yung thumbnail, hanapin nyo na lang dito sa ating channel. At related dyan, baka kulang sa protina yung binibigay natin sa ating mga alaga. Baka puro carbohydrates yung binibigay natin. Pinapakain natin yung mga butil na mayaman sa carbohydrates, tapos mababa sa protein, talagang mangangayayat yung ating mga alaga kasi yung patuka na binibigay natin, i-convert lang yun ng katawan sa energy. Kumbaga energy nila yon, hindi yun yung pangpamuscle, kaya hindi tataba yung ibon. Okay? Dapat balanced diet, at the same time kung ano yung pinagagawa natin sa ating mga alaga, yun yung ating ibibigay sa kanila. Halimbawa, nagbi-breed tayo, yung mataas sa protina. Ngayon, naglilipad tayo, medyo alalay ako mga kalapatid sa protina dahil ayoko rin tumaba ng husto yung aking mga alaga. Kailangan sapat lang yung muscles nila na magagamit sa liparan. Walang excess muscles na makapagpapabigat sa kanila sa ginagawa nating paglilipad sa ating mga alaga. At gaya ng inyong alam sa mga dati nang nanonood dito, pagkagaling ng ating mga alaga mula sa liparan, yan, binibigyan natin sila ng medyo mataas na porsyento ng protina para magamit ng kanilang katawan sa pagre-repair ng mga muscles and tissues na na-damage sa ginawa nilang liparan. At the same time, maibalik kung nagsunog man sila ng muscles, dahil yan yung mga last resort nila kapag talagang kinapos yung ating mga alaga, naubos na yung carbohydrates, tsaka yung fats na pinagkukuhanin nila primarily ng energy, yung protein na nasa kanilang mga muscles, yun ang susunugin nila. So kapag kamalayan liparan, nahirapan yung ating mga alaga, pag hinawakan natin, nangangayayat yan, magbibigay tayo ng protein sa kanila mga kalapatids para manumbalik yung kanilang pangangatawan. So mapapayo natin dun sa ating kalapatids na nagtanong, obserbahan mo at pag-aralan kung may mga karamdaman yung alaga, o kung sila ay infected ng parasite, ng mga bulate sa bituka. At the same time, kung ano yung pinapagawa mo sa kanilang routine, yung kanilang workout na binibigay mo, at yung patuka. Yan, sa tatlong yan, makakuha ka ng idea kung ano yung dapat mong ibigay para sa iyong alaga. So kung papabawiin mo, kung payatot, papabawiin mo, bigyan mo lang ng breeder mix. Mas mataas kasi ang protina ng breeders mix kaysa dun sa flyers mix. So bigyan mo lang yan, tataba na yan. Pero wag mo masyadong patabain dahil baka naman mahirapan. Okay? Yun, sana meron kang nakuhang tips at ideya. Ating ibon na ito, bagamat hindi naman talaga siya ganun kabilis kagaya ng mga ibang ibon na speedbird, pero nakikita natin kagaya ng pauwian ni Angel, yung ating 6 overall champion na sumalangit na, pati ni Tifa kung naalala nyo pa, na yung laging nauuna. Pero sa kasamang palad, nawala yon dun sa may gawing Quezon mga kalapatids. So eto, mabilis, samantalang ito ay kumbaga average lang to mga kalapatids. Kita nyo naman yung mga pauwian, lalagay ko dyan yung monitoring natin sa ginagawa ng nating liparan sa kanila. Yan yung mga performance nila. So far medyo maganda yung pinapakita ng ating mga alaga, at hopefully magtuloy-tuloy habang lumalayo yung ginagawa nating paglilipad sa kanila. Yung napanood ko yung release dun sa Victoria Tarlac nung nakaraang linggo, ang gagaling ng mga ibon ngayong summer mga kalapatids, kasi kita natin marami pa rin sila. Tapos mukhang iilan lang siguro yung mga nawawala, kung may mga hindi nakakauwi, iilan lang kasi ang dami pa rin. At the same time, nung nirelease sila mga kalapatids, kitang kita natin hindi na sila nag-iikot-ikot pa dun sa release area, diretso na binagtas nila yung ruta pabalik dito sa ating area, dito sa gawing Metro Manila. So talagang magagaling yung mga lumilipad na ibon ngayon, kaya magiging maganda yung summer race na to mga. At bago tayo magtapos, eto mga kalapatids, sisimulan na rin natin yung pagsusubo ng supplements dito sa dalawa nating ibong panglipad, para bigyan sila ng suporta dahil unti-unti nang lumalayo yung ginagawa nilang liparan. Okay? So yan mga kalapatids, ang update dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang kayong tumutok sa ating mga ginagawang pag-aalaga at pamamaraan para matulungan yung ating mga ibon, lalo na ito, yung dalawang ito na inililipad natin ngayong summer. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo
hit nyo na ang notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Kita tayo sa susunod nating video. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Oh, sino mauna sa inyo? Ikaw o ikaw? O sige, ikaw na. Ikaw unang dumating eh.